Di talaga maiwasan na magduda kung normal pa ba ang mga pinanguhugutan at sinasabi ni Sara Duterte. Kasi yung rally niya nung last week sa Zamboanga, kaya daw siya naka-block ng t-shirt, para bang pakikiramay daw sa mga pang-aabuso ng nasa gobyerno sa mahihirap ng mga Pilipino. Wow! Ito pakinggan niyo ito ilang portion na kanya sinasabi bago natin bigyan ng opinion at paliwanag itong kanyang interview. Medyo maingay lang. Araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Naglulungsa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na. Ayan, no? Yung sinasabi, paulit-ulit daw po, na iba na yung topic, paulit-ulit daw po yung, ano tawag dito, pag sasamantala. Isang pangako Ayan, no? hindi kayang Ayan, ibigay. ito pala yun, no? Ayan, nakaitim siya, ayan, no? Naka-block nga siya, ayan, pakita ko sa inyo, naka-block ng t-shirt, akala nyo fake, hindi, ayan, no? In-interview siya dyan, daming issue, daming tinatanong sa kanya. Ang kanya sinasabi dito, kaya, ano, bakit ka naka-block ng t-shirt? Bilang pakikiramay daw ho sa patuloy na pang-aabuso sa mahirap. Wow! Tama ba yun? Totoo ba yun? Pangalawang Pangulo ho nagsasabi niyan. Ngayon ang tanong, sino ba ang merong problema sa betrayal of public trust? Ano bang ibig sabihin? Kawalan ng tiwala ng taong bayan sa public official. Sino ba ang merong kasong ganon? Sino ba ang merong article of impeachment tungkol sa graft in corruption? Sino ba ang merong article of impeachment tungkol sa pag-uutos para sa buhay ng Pangulo, Speaker of the House at saka First Lady? Sino ba ang sinasabing umabuso sa pera sa confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at saka sa Department of Education? Ay di ba yung mga allegation na yan, mga bintang na yan, yan ang dahilan kung bakit nawala yung public trust, betrayal of public trust, na isang malinaw na sinasabi sa salingang batas na napakalaking pagkukulang at pagkakamali pag nawala ang public trust sa isang public official. Pero ngayon ang sinasabi ni Sara Duterte, kaya daw siya nakablock dahil nakikiramay siya sa pang-aabuso ng gobyerno sa mahihirap. Aba, sino ba umubuso sa pera? Kung ang panghuhugutan ay article of impeachment, di ba siya yung isasalang sa trial? Di ba siya ang pinagbibintangan at inaakusahang merong kawalan ng tiwala sa publiko sa paghawak ng pera ng bayan? Hindi ba? Baka nakalimutan niyo si Piatos, si Kokoy Villamin, si Pampano, si Asim Suka, at kung sino-sino pa na mahigit na o libu-libong acknowledgement receipt na di umanid binigyan ng pera sa confidential fund, 612 million pesos. Ayan ang sinasabi natin. Kaya talaga nakakaduda na kung normal pa ba ang labanan at normal pa ba ang mga sinasabi. Kay Pangulong Marcos, walang nakapile na anumang kaso kasi nakaupo siya, hindi pwedeng kasuhan. Pero pwede siyang i-file ang kasong impeachment. Meron ba kayong ipinail na kasong graft in corruption, betrayal of public trust tungkol sa budget ng Office of the President? Ay nung isang araw, kalalabas lang yung report mula sa Commission on Audit. Legal at maayos daw ang paggamit ng confidential at intelligence fund ng Office of the President. COA report yan. COA news yan. O, kita nyo? Kaya siguro wala kayong maipile na kaso. Ay kay Sara Duterte, hindi po gano'n na report ng COA. Nagduda sila sa acknowledgement receipt kung sino-sino yung tumanggap ng pera. Sa Office of the President, nilinis at sinabi ng COA, walang problema sa paggasta ng confidential fund ng Office of the President, Bongbong Marcos Jr. Ayun po yung pagkakaiba. Ayan, okay? So, sa amin po, sa kanto namin, dun sa Bulacan, kapag po nagkakaroon na ng tambayan, marami na nga nakatambay, ang tawag po namin sa tao na medyo parang lumuluwag na yung tornilyo ay aning. Si Aning. O dyan kay Aning, ganon. Ngayon, itong si Sara, parang ganon na po, parang naaaning na. Kasi meron po siyang isang salita o isang statement, paparinig ko sa inyo para malaman niyo po yung aking sinasabi.
Okay, eto. Papadinig ko po sa inyo. When you were running during the Okay, eto si Sara po. Eto po si Sara. Pakinggan po niyo. 2022 with PBBM under the Uniting ticket, ma'am, paulit-ulit po niyo pinapangako yung 20 pesos ng bigas. Nandun po kayo. Pero what were your thoughts back then po? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? Or nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. Di ba? Aning ano, alam niyo yung naaning na siya, parang, teka, sabi mo nagsinungaling, tapos sabi mo, pwede. Di ba? Posible. At meron kang alam na paraan, pero ayaw mong sabihin. O ngayon, sige, eto na lang. Sabihin na natin na si PBBM ay yung kanyang sinabi na aspiration niya na makapagbigay ng 20 pesos per kilo na bigas sa ating mga kababayan ay isang kasinungalingan. Kunwari, hindi talaga kaya. Kunwari lang. Hindi magagawa ni PBBM. Tapos meron kang alam na paraan. Pero dahil sa galit mo sa tao na yon, kay PBBM, hindi mo ito share sa kanya. Anong klase kang public servant? Diba? Dahil sa galit mo kay PBBM, dahil hindi mo mahawakan sa leeg, hindi mo mapasunod, hindi nyo mapasunod sa mga kagustuhan nyo, hahayaan ninyo pala ang taong bayan na magdusa. Paano na lang kung hindi talaga nagawa ni PBBM yan? Yung 20 pesos per kilo na bigas dyan po sa Visayas region. Di hanggang ngayon, pagkatapos ng eleksyon, bibili pa rin ang mga kababayan natin ng bigas na nasa 40 hanggang 50 hanggang 55 per kilo. Hahayaan mo lang? Di ba ganyan po kawalang puso si Sara Duterte sa ating mga Pilipino? Yun ang katibayan niyan. Sabi niya, hindi daw kaya talaga. Tapos sabi niya, posible naman daw. At meron daw siyang alam na paraan pero hindi daw niya sasabihin dahil ayaw daw niyang tulungan si PBBM. Pag hindi mo tinulungan si PBBM, para mo na rin sinabi, ayaw mong tulungan ang mga Pilipino. Pag sinabi mo na ayaw mong tulungan ang aming presidente, kami ang pinaglilingkuran yan eh. Diba? Sambayan ng Pilipino, bayan ng Pilipinas, ang pinaglilingkuran ni PBBM. So, ibig sabihin, ayaw mo pala kaming tulungan. Nakapagsisisi po na sinuportahan ko si Sara Duterte noong 2022 election. Nakakapagsisi. Kasi hindi pala talaga siya public servant. Siya po ay nagsisilbi para lamang sa kanilang apelido. Ano yon? Ihintayin mo pa na ikaw ang presidente? Saka mo gagawin yung nalalaman mong paraan na sinasabi mong kaya mong pababain ang presyo ng 20 pesos per kilo ng bigas? May paraan? Alam nyo, ito isang malaking parang bluff. Parang binablap tayo ni Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Si PBBM na matalino, si Chu Laurel na matalino rin, na DA secretary natin, at napakarami pang mga kawani ng gobyerno na matatalino na nandiyan. Merong Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, merong DENR, merong NFA, nagsama-sama na po ang lahat ng mga kinatawan ng gobyerno, mga ahensya ng gobyerno para po matupad itong 20 pesos per kilo ng bigas, pati LGU, pati na po mga governor, mayor, sumuporta kay PBBM para po maisakatuparan ng 20 pesos per kilo ng bigas dyan sa Visayas region.
Pero inabot po ito ng halos 3 taon. Matagal bago po na isa katuparan. Ngayon, eto si Sara nagmagaling. Meron akong alam. Tanungin nyo kung ano yung alam niya. Pustahan tayo, wala. Si PBBM nga di ba? Napakarami na pong panahon na nandiyan. Lahat ng pag-aaral, lahat po ng mga data ginagamit para po matignan kung paano po magiging posible ang 20 pesos per kilo ng bigas. Di ba? Nagawan lang po ng paraan ngayon lang po. Magtatatlong taon na sa pwesto si PBBM. Kung hindi dahil pa sa mga governor ng Visayas region like Gwen Garcia. Cebu Governor. Nung naisa katuparan, yung 20 pesos per kilo ng bigas, sinuspindi pa si Governor Gwen Garcia. Diba? Grabe po ang pamumulitika. Kaya alam nyo po, tama lang si Digong dinala doon sa ICC. Meron pa rin po talagang mga galamay sa gobyerno. Meron pa rin po talaga siyang mga amuyong na nagtatrabaho sa gobyerno na naiimpluwensyahan pa rin po niya at Panginoon pa rin ang turing kay Digong. Kaya alam niyo po, etong si Sara, hindi na ito mananalo dahil po sa kanyang salita na yan. Bukod po sa mapapatunayan sa impeachment trial na talagang meron siyang ginawang anomalya sa DepEd. Bukod sa umamin siya na meron siyang hinae na assassin para po gurgurin si PBBM First Lady at si House Speaker, ito pong salita na ito ng kanyang galing mismo sa kanyang bibig, di ba? Sabi niya, ayaw kong tulungan, pero ayaw kong tulungan. Aba, ayaw mong tulungan ng taong bayan? Tapos pagdating ng 2028 election, kakandidato kang presidente, ang gusto mo, tulungan ka ng taong bayan? Bakit? Tinulungan mo ba taong bayan nung ikaw ang vice-presidente? Di ba hindi? Ala kang ibang ginawa kung hindi mamuliti ka, manira kay PBBM at kay First Lady. Di ba? Biro mo yung logic mo, tinago ko yung truth na posible ang 20 pesos per kilo ng bigas kasi parang bakit ko kasi tutulungan? O bakit ko tutulungan si PBBM? Diba? Kapag hindi mo kasi tinulungan si PBBM, kaming mga Pilipino hindi mo tinutulungan. Pero ito na nga yung natin dito, bluff lang ito. Kunwari lang may alam si Sara, ano ba alam niyan? Ano bang nagawa niyan? Ano bang natulong niyan sa taong bayan? Meron ba? Si BP Leni nga, abogado, alam niya kung ano ang trabaho sa pagiging public servant. Alam niya kung ano ang ginagawa dati ng kanyang asawa na dating DILG secretary ni Pinoy. Alam niya kung ano trabaho Diba? Napaka-professional. Kahit na ginigipit ni Digong, kahit na laging pinagtitripan ni Digong, nagtatrabaho pa rin po ng tama. Etong si Sara, wala namang nanggigipit sa kanya. Wala namang umaaway sa kanya. Lagi na lang nangaaway. Di ba po? Alam mong posible ang 20 pesos per kilo ng bigas pero hindi mo ise-share sa iyong presidente. So, ibig sabihin yan, madamot ka. Sarili mo lang iniisip mo. Di ba? Para sa taong bayan yun sana gagawin mo, kaya lang hindi mo gagawin. Dahil nga sa galit mo kay PBBM. Diba? Kaya hindi ka dapat talaga maging vice-presidente. Hindi ka dapat talaga maging presidente sa mga darating na panahon. Dapat sa'yo, ikaw ay umuwi na lang ng Davao, doon ka na lang kumandidato. Kapag ikay nakalusot sa impeachment trial, balik ka ng Davao, magtanod ka muna para malaman mo kung ano ba talaga ang tawag o ang trabaho ng public servant. Pabiruin mo yung solusyon na alam mo. Kung meron ka talagang alam eto kasi nga, sabi ko nga sa inyo, baka bluff lang ito. Kung meron talagang alam si Sara, hindi niya ibibigay kay PBBM yung solusyon. Kasi nga po, sa galit niya kay PBBM. So, ibig sabihin, hahayaan ni Sara Duterte na magdusa tayo. Napatunayan naman natin Di ba? Panahon ng bagyuhan, inuna? Panonood ng concert.
Ayon po sa mga ano yan, sa mga nagkalat na po sa FB, mas pinili pa niya na manood ng concert sa kasagsagan ng Bagyo. Tapos pag uwi, siya pa galit. Siya pa matapang. Ano sabi niya sa habang nasa ibang bansa, sabi niya yata tuturuan daw niya yung mga public servant kung paano magutos. So, ibig sabihin, walang personal touch sa kanya mga trabaho etong si Sara Duterte. Puro utos, puro mando. Katulad ng ama niya, puro utos, puro mando, puro paninira at puro pananakot at puro paninindak para sumunod sa kanya mga tao noon. Yan ang Duterte legacy. So, karapatan niyang magsuot ng kulay black na t-shirt or kung anumang kulay na katulad ng ginawa nila doon sa kanilang ads ni Amy Marcos. Black yung kanyang ipinapaliwanag doon sa advertisement. Ayun, laglag na. Hindi na kasama sa top 12 si Amy Marcos 1 week before election o 2 weeks before election. Ngayon, 1 week na lang election na. O yan ang masamang epekto. Nag-block sila sa advertisement dahil sa kanilang paniniwalang maitim na itong gobyernong ito. Ang umitim ay yung kinabukasan ni Amy para maging senador. Kasing itim ng sabaw ng pusit. Paborito kasing pusit, masarap Kaya kabisado kong kulay niya pag adobong pusit. Adobong pusit na may baboy o adobong pusit lang. Ang sarap noon. Kulay itim talaga ang sabaw noon. Ganon kadilim ang kailang ginagawa. Pati kulay nila, pati advertisement nila. Ganon din kadilim ang kalagayan ni Amy. As of now, sa mga survey, kung naniniwala kayo, wala na sa top 12. Actually, nasa number 15 na yata, 16. Pababa na si Amy. Hindi nakatulong yata yung black propaganda or black t-shirt, black image. Ngayon, si Sara, yan din. Nagbablock siya dahil daw sympathy sa mahirap na naabuso. Siya nga yung mayroong kaso ng pang-aabuso Mukhang nakalimutan talaga, no? Iba yung sinasabi kaysa ginagawa, kaya ingat po kayo. Marami nagbabantay sa inyo kasi vice president ka. Kung pangkaraniwang kang tao, hindi ka dapat pag-usapan. Kung pangkaraniwang kang mamamayan, hindi ka pag-usapan. Pero ikaw ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, normal lang, mantayad ka. Sa lahat ng iyong sinasabi at ginagawa, pati pananamit mo, lahat ng pag-uugali mo at pagkatao mo, yan ay subject for criticism, subject for topic sa lahat ng content at mga balitaan, mga traditional media at social media. Kasi pangalawang pangulo ka na dapat ay magandang halimbawa sa kabataan at sa mamamayan. Pero dahil ikaw ang lagi ang napapag-usapan, malayo kasi sa pagiging halimbawa ang mga galaw. So trabaho lang, walang personalan, sarili kong opinion, interpretation sa iyong ginagawa. Dahil base sa mga interview at sinasabi mo, ganon. Pero malayo sa katotohanan, sa aking observation at opinion. Sabi nga nila, lahat tayo entitled sa opinion. Totoo yun. Sino ang may kaso? Sino ang may problema dahil nawala na ang tiwala ng taong bayan? Ang pangalawang pangulo o ang kasalukuyang pangulo? Ayan, di ba? Kaya ako kailangan maging maingat, balitaan, maraming balitang dapat din alamin kung totoo. Pero ito ang lagi kong may papangako sa inyo dahil ako po'y mamamahayag, nasa traditional media, meron tayong mga pinanghugutan. Alam ko ang transparency, responsibility, and accountability bilang tao, bilang mamamahayag. At ngayon, bilang political vlogger, mas lalo kong ina-applyan kasi channel ko ito. Channel natin ito. Tulay ng pipilitin kong lahat ay katotohanan para makarating po sa inyo ng aking mga followers at subscribers at viewers sa buong mundo. Kasi yan po yung kailangan. Kung nagkukulang ang traditional media, magpaliwanag kasi limitado ang oras sa radyo at telebisyon. Pero dito sa aking mga channel, malayo-malayo po ako na ipaliwanag ang lahat, sino ang tama at mali, ano ang kailang ginagawa, ano ang kailang pag-uugali, ano ang kanilang pagkatao, ano rin ang kanilang kakayanan. Kaya this coming election malapit na. Ilagay natin matalino, pagkakatiwalaan, may prinsipyo. Huwag yung makapili, huwag yung makasarili, huwag yung puro utang na loob. Delikado tayo dyan. Na nga po, di ba, nag-block si Sara Duterte at si Amy Marcos. Ang nangyari, naging maitim tuloy ang kinabukasan ng political career ni Amy Marcos. Hindi katulad ni Benhur Abalos
na asul, punong-puno ng pag-asa at kulay puti, punong-puno ng pagiging puro sa paghahangad na makapaglingkod sa taong bayan nang wala man lang kahit anong bahid ng kasamaan. Aba, itong si Sara Duterte, itim ang gustong gawing kulay ng Pilipinas. Naku po, kapag ganyan po ang Vice Presidente, dapat po talaga dyan, inaalis na po sa pwesto. Dahil kapag sinabi mong itim ang kulay ng bansa, ibig sabihin nun, patay na. Ibig sabihin nun, nasa karimlan na. Ang buhay nyo lang naman ang nasa karimlan ngayon. Dahil hindi nyo kayang pasunurin at hawakan sa leeg ang mga Marcos at ang mga tauhan ni PBBM. Si ano lang naman ang kaya nyong gawing tuta. Si Amy Marcos lang naman ang kaya nyong gawing tuta. Yan lang naman ang kaya nyong utuin Hindi katulad ni PBBM. Hindi nyo kayang bilugin ang ulo. Hindi nyo kayang silawin sa mga illegal na pagkakakitaan. Si PBBM, diretso. Hindi bias. Mapamahirap, mapamayaman, magkasala ka sa batas, mananagot ka. Diba? Yan po ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad ni Digong. Di ba? Sabi nga ni Attorney Claire nung panahon ni Digong si Kibulok, di ba? Nagpasalamat sa gikan sa masa TV yung program. Na buti daw nilakad ni Digong yung kanyang kaso na land conversion, parang illegal land conversion, mga ganon, no? Nilakad daw ni Digong. 'Di ba? Hindi nila kasi kayang pasunurin si PBBM sa mga illegal na kagustuhan nila. At yung kanilang pinagkakakitaan na pogo, naipasarapan ni PBBM, 'di ba? Kaya nga gigil na gigil si Harry Roque kay PBBM. Ayan, yung dating tumatabo sila ng pera na wala. Ngayon, napakalaki ng bayad sa abogado ni Digong. So, tingnan natin kung talagang may liwanag ba ang bukas ni Amy Marcos. Tingnan natin kung hanggang saan aabutin ang karimlan na nararanasan ngayon ni Sara Duterte sa kanyang pag-iitim. Di ba? Mag-iitim ka, ang gusto mo, idamay mo buong Pilipinas. Ikaw lang naman ang nagdadalamhati. Kasi kami, karamihan ng mga Pilipino, mga silent majority, natutuwa na si Digong ay pinagbayad sa kanyang kasalanan doon sa ICC. So si Sara Duterte lang ang dapat na nakaitim. Pero ang mga Pilipino, dapat asul at puti ang kanilang kulay. Diba? Kahit anong kulay na iyong politika, dapat ikaw ay merong pag-asa, meron kang malinis na puso sa paglilingkod. So, Benhar Abalos po, sa darating na eleksyon, number 1 sa balota, hindi mo na kailangang hanapin, hindi mo na kailangan lumayo. Makikita mo kaagad, number 1 sa balota, Benhar Abalos, sinusuporta ni Vice Ganda, Franklin Drilon, Tito Soto, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Ay de las Alas, at napakarami pa pong iba. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po sa video ni Sir Mike Abe. MA Pinoy TV dito sa YouTube at Mike Abe Opinions. Naku, suportahan niyo po ang ating kaibigan. Walang fake news kay Sir Mike Abe. Salamat po.